Ako po yung dapat yung mapapangasawa ni Jeffrey. May anak po ako sa kanya. Sabi sa akin, I watched your movie, you're so good at it. Pag sabi nung title, Sex Games, sabi ko, is an award-winning actor who won in the 2015 Hughes Cinema International Film Festival as Best Actor. We've also seen him in the movies I'm Drunk, I Love You, Ang Nawawala, and more. Let us all welcome Dominic Romo. Hi Dominic, you want to say hi to everybody here? Hello, everyone. Yes, thank you so much Dominic. Una pa lang yan guys, next up is a multi-talented actress and a member of the iconic girl group of Viva Hot Babes. Wow. We have recently seen her in the Viva Max series High on Sex, Secrets of a Nympho, and the films Island of Desire, Scorpio Nights 3, and many more. A round of applause for the gorgeous Miss Sherry. hello! Hi Miss Sherry! Gandang hapon po sa inyong lahat. Yes. Very colorful naman yung attire mo for today. Sino ba yung inspo mo sa outfit? Ayoko kasi masyadong mag-colorful kasi para, gusto ko lang yung kulay kasi para maging happy tayong lahat. Yes! I love your energy, Happy Sherry. colors. Happy color. Kumbaga, ligaw na bulaklak lang. Ay, yes. Ay, hindi na po ako naliligaw. Nandito na po ako. Yes! But first, let us call on a sexy actress who has captured us with her charms when she appeared in the Viva Max films Pabuya, Suki, Lawa, Sapul, at Hilo. Please welcome Sheila Snow. Hi! Sheila Snow in the house, everyone. Sheila, you want to say hi to our Olivia friends here? Hello guys! Hello everyone! Yes, thank you so much, Sheila. Naka-floral din siya today. Siyempre, bulaklak. Yeah. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Next up is one of Viva's talented actresses. She is known for the Viva Max original movies Lampas Langit, Hashtag Do You Think I'm Sexy, Nightbird, Bosso Dos, the anthology film Erotica Manila, Stalkers, and the recently released Patikim Tikim. Ladies and gentlemen, a round of applause for the very beautiful Chloe Jenna. Hi, Chloe! Hi everyone! Thank you po sa pagpunta at gusto ko lang pong batiin talaga. My family, my friends, and of course, great media and sa mga press po. Thank you po. Alright, last and definitely not the least is a handsome actor, singer and director who is best known for his film Silong, where he was nominated for the Best Director at the FAMAS Awards and Indie Movie Director of the Year at the Star Awards for Movies, Lampas Langit, where he won Best Director at the International Film Festival Manhattan, or IFFM. And we've also seen him in the Viva Max Films House Tour, Relievo, the series Flower of Evil, and the multi-awarded 2022 Metro Manila Film Festival entry, The Leader. Ladies and gentlemen, a round of applause for Direk Jeffrey Hidalgo. Hello, everyone. Good afternoon. Thank you for being here. Hope you enjoy the movie later, and we're excited to hear your feedback about our film, which we're very proud of. Yes. Thank you so much, Direk Jeffrey Hidalgo. So guys, this is the cast of Ligaw na Bulaklak. You can see them here on stage. First po, thank you po. Sobrang grateful po ako and oh my God, ayoko umiyak. Pero I'm very happy kasi umiyakin talaga ako. Pero sobrang ganda ng movie. First time ko pong napanood siya and hindi ko talaga alam kung ano yung expect ko. Talaga hindi ako sumunod sa editing. Thank you so much, Direk. And thank you po sa lahat ng sumuporta, to my family, friends, and of course, great media production, Mama Lou, and sa buong cast. Yun lang po. Sobrang thankful po ako, and of course, kay Boss Vic, kay Ma'am Veronique, Ma'am June, Sir Vincent, Ma'am Val, sa walang
katapusang opportunities po na binibigay po nila sa akin at sa pag-alaga. Yun lang po. Because the story you gave to me, this was actually the original story dapat of my first film. Pero binago namin. Yun, na naging yung first film ko. And then yun nga, when we were thinking of other stories to pitch sa Viva, naalala ko, sabi ko, hey, let's go back to my original story, which is actually yun nga, I really wanted an homage to Misery. Tapos yung character ni James Caan, I wanted it to be an artista para mas madaling, mas relatable sa Pilipinas. Yun na yung mga inputs ni this is my second collaboration with Lou Gomez and si Direk Dennis Marsigan, who wrote the script. So yun yung mga napakagandang input nila. So yun talaga nagbigay ng layers dun sa story. It's an homage. Saka hindi naman siya, baling-bali naman siya from the original. Kumbaga, madami namang mga ganung stories na, it's just like music, di ba? Just like songs. May mga paulit-ulit na melodies. But it's how you execute it that will set your film or your song apart from the original. Yan naman talaga ang trabaho ko, Kuya Jun. Ang buhayin ng kahit anong show. Hindi ba? Actually, sa akin, in-offer yung role ni Cherie. Tinanggihan ko lang. Actually, siguro magpapahinga muna ako sa mga, sa sobrang sexy. So, I'm actually looking forward to get more serious, roles. So, I'm planning to, take a break from yung sobrang... Ito lang talaga yung, siguro yung last film muna na gagawin kong sobrang, unless. Rest lang muna siguro for few, gusto kong sanang... Pero I'm very, very thankful for this film na na-offer sa akin to kahit na medyo hindi konti lang yung role, pero tatak na tatak yung role niya. Sobrang inalagaan po talaga ako ni Direk dito. Grabe, yung buong production, sobrang thankful ako sa pag-aalaga nila. Kahit na nilanggam ako ng bongga dun sa shoot. kasi ang tamis nung blood. So yung mga langgam, ay pinagfiestahan nila ako. Sabi ko, ay parang good luck Sinabihan ako ng anak ko na medyo magpahinga daw muna ako. Sabi, Mom, whatever it is that you're doing, rest muna. Kasi sa school niya, may isang incident na pumunta ako. Merong isang kuya ata nung student dun. Lumapit sa akin, sabi sa akin, I watched your movie, you're so good at it. Pagsabi nung title, ang lakas pa tayo ni Risa. Sex games, sabi ko. Sabi ko, later na lang yan ang title. Huwag mo munang lagyan ng title. Ganon. Pero, I'm very thankful pa rin naman sa Viva dahil sa very good opportunity. And kahit naman yung mga pelikula sa Hollywood, may mga sexy pa rin naman. But I'm very thankful, Direk Jeff, and Ate Lou for casting me dito sa pelikula na to. Maraming salamat din po sa buong crew staff na nag-alaga po sa akin sa set. Thank you po. Ginight po ako ni Direk Jeffrey, especially po, may mga scenes na siya po yung gumawa. Hindi po, especially po last week, nung nakita niyo po sa Patikim-Tikim, ibang-iba po yung character ko and kadalasan parang nasi-stereotype po ako sa loud, na kontrabida, na colorful ng character. Pero this time talagang kinakabahan po talaga ako every scene kasi first time ko din na magka-role ng probinsyana, na tahimik, mainhin. So every scene talagang kinukonsult ko po si Direk Jeff. And si Direk Jeff naman very generous naman po siya mag-explain and mag-guide po talaga sa akin. So naging confident naman po ako sa bawat eksena. It's a very hard question pero matagal ko na pong sinasagot yan. Talagang directing na po talaga eh. Directing, singing, and then acting. Yan. Yun po yung priorities ko. Or yun yung pinaka-na-enjoy, yung in order of priorities of what I enjoy doing the most. Directing na po talaga. And then next po yung music.
third ko yung acting. To be honest, Tita Esther, I've been acting for the longest time already, and there's no such thing as small roles, only small actors. Malaking parte si Direk Jeffrey kasi kundi rin naman sa kanya, hindi ko rin naman ma-achieve yung sa lahat ng mga directors, hindi rin mo naman ma-achieve kung hindi kanila, if they will not give the spotlight to you, hindi mo rin naman ma-achieve na maging maganda yung ginagampanan mo, Tita Esther. So, I must say, I give the credit to the director, Jeffrey Hidalgo. And of course, I'd like to say hi to my father-in-law. Hi, Dad. Ako po yung dapat yung mapapangasawa ni Jeffrey. Kaya lang po. Ex ko po, ex. Tinanggihan. Secret lang, hindi nyo lang alam. May anak po ako sa kanya. Una-una, masabi ko lang, may 8 million subscribers ang Viva Max. And where the Viva Max is the biggest streaming platform in the Philippines. So, I think that's something to be proud of. Diba? Viva Max ang bumubuhay sa madaming film workers, mga artista. So, yeah. I think we have to be proud of that. Yeah, I'm proud to be part of Viva and being part of Viva Max Films. Kasi tama nga, like sabi nga ni Direk, Viva Max po yung bumubuhay talaga sa industriya ngayon, especially po sa amin. And I'm very, very thankful for it kasi lahat naman din ng pelikula, kahit international, may mga sexy din naman. Siguro nagkataon lang na naibalik lang ng Viva Max yung mga sexy films talaga na ginagawa before. And ang importante naman dun is maganda yung storya ng mga pelikula. Tsaka pinaghihirapan talaga naming lahat. Hindi lang po siya ginagastusan ng malaki, pero pinaghihirapan po talaga. And lahat po ng mga batikang writers, directors, lahat nakasign po yan sa atin, halos lahat. So, Viva Max is something to be proud of for me. So, it's a very good move talaga for Viva to open up the Viva Max. And hopefully naman soon, sana maging part din po kami sa ibang bagong mga gagawin ng Viva na screening platform. So for sure naman, ito lang yung start. Meron pa pong mga susunod na aabangan. Proud po ako sa Viva Max. Ito po yung platform na nagbigay ng opportunity na i-pursue yung dream ko sa industriyang ito. And never ko pong ito-turn yung back ko sa Viva Max dahil forever grateful po ako dahil sa kanya naging possible po yung dream ko. Tama po yung sinabi ni Direk Jeffrey na Viva Max is the biggest platform here in the streaming platform here in the Philippines. And proud po ako, hindi lang po ako, kundi lahat po na nagtatrabaho sa Viva Max. Kasi po, we are getting comfortable in our own skin at napapakita namin yon hindi lang dahil na-entertain namin ang mga manonood sa pinapakita namin katawan, kundi may story din po lahat ng every movie na pinapalabas from Viva Max at yun po, nakikita yung talent namin na kahit wala kaming linya, may laman at may laman yung mga ginagawa namin. Kaya we are so proud of it and I thank you. After a long period na wala siyang trabaho, Viva Max yung nagbigay ng trabaho ulit sa kanya. So, I'm very happy that Lex is back in showbiz because of Viva Max. Ang hirap no? Ang hirap kasi, ang hirap, basta sa akin, less talk, less mistake. Ang masasabi ko lang, sana dumating ang time, I pray for this, no, na yung mga talented artists natin na nakakapagpakita ng skin, sana hindi lang yon ang ma-appreciate sa kanila, kundi yung talagang tunay na talento nila bilang actors. Una-una, yung original title nito is not Hindi Ko Nabulaklak, Ilang yung title niya. When we were developing Ilang, we really had Chloe in mind already. Especially when si Direk Dennis was writing the script. Talagang when we presented it to Boss Vic, na ako magdidirect, si Direk Dennis yung magsusulat. Si Chloe na talaga yung nakatouch. Tapos iniisip na namin kung sino yung makakasama niya dun sa pelikula. Kasi talagang gusto namin na ito yung maging launching movie ni Chloe.
Pero syempre dati, nung una, parang biglang may mga na-offer sa kanya. Pero hindi naman namin siya pipigilan. Pero we are really hoping na ito yung maging launching movie niya. Na kami, yung pamilya namin sa Great Media yung gagawa ng production. And yun, nangyayari naman. I guess talagang it's meant to be. Sobrang grateful lang po ako sa lahat ng taong ginawang possible po yung... Tapos na yung direct, nakaluha lang po. Pero yun, gusto ko lang po talagang pasalamatan lahat po ng mga boss sa Viva, yan si Boss Vic, Ma'am Veronique, Sir Vincent, Ma'am Val, Ma'am Junes, Boss VR, sa akin handlers na si Kuya Monching at si Mamu, si Miss Smith. Of course, ang unang naka-discover din sa akin, si Mama Lou Gomez, ang Great Media, Sir Dennis Marasigan, and ang walang sawang suporta talaga ni Direk Jeffrey. And of course, to my family and friends na naging support system ko po na alam kong hindi ko mararating to kung wala akong solid na ganung foundation. Yun lang po, sobrang grateful lang talaga ako sa bawat project, sa bawat opportunity na binibigay po ng lahat ng nakapaligid sa akin. Hindi si Direk Jeffrey po talaga, tinuturing ko po yan kuya ko talaga siya sa industriya. Kasi nga po nanay namin si Mama Lu, tsaka si Sir Dennis, tatay po namin. Kuya naman, kuya. Kasi nakukonsinti po ako ni Direk Jeffrey. Pero sa ibang bagay. Siguro sa akin po, sabi nila kapag komportable ka na sa isang tao, nagiging mas madali yung trabaho. Pero sa akin po kasi baliktad. Mas naiilang ako and mas kinakabahan po ako sa process talaga. Ewan ko po kung napapansin ni Direk yun. Pero, so, siguro ang isang natutunan ko talaga kay Direk is tignan yung bigger picture and na kailangan quality ka gumawa talaga. Hindi basta putyo-putyo lang. Kailangan nandun yung puso mo, kumpleto yung research mo, and talagang may class. Kasi yun talaga si Direk eh. Di ba, Direk? Hindi pa po pwedeng sabihin, pero gagawa na po ako ng projects outside Viva Max after po nitong Ligaw na Bulaklak. And sana po abangan nyo at supportahan nyo po. And soon, ma-announce ko po sa inyo. And again, very thankful po ako kasi kada isang project, paganda ng paganda at palaki ng palaki, binibigay na opportunity po ng Viva. And yun po. Ang nag-request kasi ng title change was of course si Boss Vic. Para something na mas catchy. Though I really like the title Ilang kasi hindi siya nagamit. And hindi ko alam na dalawa pala yung meaning ng Ilang. Nalaman ko lang through Direk Dennis dahil siya yung nagbigay ng title dun sa pelikula ng una. Pero tama naman si Boss Vic na kailangan ng something na mas on-brand sa ating streaming platform. At the same time, something na pwedeng tumatak sa ating nilolaunch na lead star na si Chloe. Kasi kung Ilang parang, Ilang! Di ba ganun? Mas maganda kung tatawagin siya ng mga Viva Max viewers sa street. Ligaw na Bulaklak! Di ba? Parang mas mabango. Hindi naman po natin may iwasan ma-compare, pero syempre, hindi din naman natin matatalo po yung mga original or yung mga nauna. And I'm very grateful kasi po kami ng team ng Ligaw na Bulaklak, alam namin na nag-offer kami ng something new na talagang tatatak din naman po talaga. And of course, grateful din ako dahil sa lahat po ng kasama kong aktor sa movie to. Talaga pong nakaka-inspire and nakaka-overwhelm na magtrabaho po talaga. I guess yung brand ko is, I really don't know, maybe collaboration. I really like collaborating with my coworkers. Kumbaga, hindi ako yung tipo ng director na yung gusto ko, yun na yung nasusunod. I'm very open to suggestions. And I want my cast, my creative team to always be invested in the project. And I think it's evident like this is the third Viva Max film that we did. Na almost same yung team, editor, AD,
colorist nagpalit pala. Pero in the last two films, same colorist, DOP. So parang mas nagiging solid na yung samahan namin na gano'n. And I really like yung creative process namin kasi lahat sila, dahil invested sila in the project, ang gaganda ng suggestions nila. And same with the actors, pag nagbibigay ako ng instructions sa kanila, kung may input sila on their characters, I'm very open to it. Kasi at the end of the day, palagi ko sinasabi, at the end of the day, it's my name. It's directed by me. Ako naman yung pupurihin ng tao, di ba? Yeah, yun. So, I think yun yung brand ko, kahit pa. For this one, actually, I'm very happy to say na ito of all the films that I've done, sabi ko nga sobrang thankful ako to my whole team and my whole cast. Na sobrang, ito yung pinaka-smooth and sobrang stress-free na production na ginawa ko. So, on my 5th film. Kahit na yun nga, ang pinaka-malaking challenge na sa amin talaga was yung weather. Kasi when we were shooting this, yun yung time na hindi tumitigil yung ulan. Tapos for some weird reason, like yung first day namin, buti na lang, yun yung pinakamaulan, naka-interior kami. And then on the other days, kahit na hindi nakalagay sa weather app na uulan, biglang uulan na lang ganyan. Pero may eksakto minsan na umulan siya during the break or during the setup. May time lang sa may rain delay kami for 2 hours, I think the last day, and second to the last day, mga ganun. Yun na yung biggest challenge namin. I'm so proud of Chloe. Next! Because, ayun pala, siguro, maybe one of my brands also is, when I make a film, I try to make it a point na yung leads ko and even the other characters, even the other actors in my film, would appear, parang would be seen in a different light. Gusto kong may palagi silang bagong ibibigay sa pelikula ko. And I think, I'm proud na, I think I've done that so far in all my 5 films. This is my 5th film na, starting with si Piolo and Rian, JC and Jasmine, tapos si Angelica, and si Sam Agabaw, si Aba Mendez. Napala siya ngayon, si Aba Mendez. Yun. So parang at least parang tumatatak yung performances nila. So I try to bring out something different. When it comes to Chloe, kung napanood nyo, sobrang layo nung character niya in the film sa how she is in real life and how she is kind of medyo typecasted in her other Viva Max films na napapanood ko. Diba? Parang palagi siyang temptress na quirky. Ganyan. Dito, talagang pinali ko talaga siya. Talagang isang maghapon namin pinunuyan sa Sogo. Sa Sogo talaga. Sa Sogo. Doon namin, talagang nag-workshop kami din ng Mama Lu. Last time kasama din. Pati yung look, inalagaan din namin. Kasi may certain characterization ako that I wanted for Dian. And she pulled it off naman. And sayang wala si Aaron dito kasi sobrang galing ni Aaron. Sana nakatabaho siya sa iba pang mga films before. Pero yun, si Aaron din kasi sobrang collaborative din. And pag nag-uusap kami ng mga pegs and stuff, kasi nga talagang we wanted to create a not man hateful na lead star, na male lead star, pero hindi siya masyadong ganun kabait, di ba? Na male lead character. And open siya to doing that with me. And kasi baka iba, di pumayag. Parang, direct, baka sabihin, kupal talaga ako, di ba? In person. Yeah, or baka di ako magustuhan. Siya hindi, very open siya. Sa ang galing na nuances ni Aaron. Yun, so, and then si Sheila also, si Marisa, di ba, pinag-usapan natin, di ba? Palagi kung paano natin babaguhin. Kasi syempre, we're always used to seeing si Marisa as a comic relief in the film, in the other films. Pero palagi natin pinag-usapan, paano natin iibahin yung atake niya in this one. So bagay kasi gano'n naman ako palagi din gagawa ko ng pelikula. I treat each of my films as my baby talaga. Talagang inaalagaan ko siya. And at the same time din, I don't also, alam ni Ludo, hindi ko ino-overvalue yung work ko. Parang until magawa na siya. Actually, until tapos na siya, ang dami ko pa din parang, okay lang, ganun.
of course, I'm still very proud. I'm very proud of this film and how it, how all the pieces came together. Especially nung nagkaroon ng kulay, ng music. Kung sana naramdaman nyo yun, madaming nagko-comment si Sherry Tonto sa music. Ayan, mamaya pakilala ko si Pao. Galing yun. Si Pao. Ayun, si Pao. Lou, na-meet mo na ba si Pao? Na-meet, Sino talaga? Oo, sino talaga eh, kasi gusto niya mag-meet si Pao eh. Yun, so ang laking bagay talaga eh. When all the pieces come together, just even the look, and I'm just very proud. At sa kanina, I really wanted to watch, yun pala, this is the first, actually, ito pa lang yung, after doing 5 films, ito pa lang yung second time na nag-premiere ako. Kasi my second film, General Admission, yun yung pandemic. So straight to streaming siya. And then my last to Viva Max, walang screening eh. So second time ko palang nagkaroon ng premiere. So I really wanted to watch the film with a live audience. Para marinig ko din yung reaction ninyo. So thank you Viva and Viva Max, Viva Cafe for having this private screening. Ay, di pala, media conference. Even before Viva Max became Viva Max, kami ni Lou, we were already talking. That was the time I was just about to sign with VAA. And parang ano yung gusto kong klaseng genre. Erotica talaga yung gusto namin. Yun talaga yung tinatarget namin. Nauna lang sa akin si Roman. Siyempre si Roman na yung cult director. No? Saka Lodi ko yan si Direk Roman. And yun talaga yung tinatarget namin. Bago pa naging Viva Max yung Viva Max. Si Lou, binigyan pa niya ako ng collection ng mga erotica. Box collections niya. Mga classic yun, mga DVD, ganyan. Panoorin mo to, panoorin mo yan. Para talagang ma-aral ko yung genre. Ako po talaga, sobrang laki po ng bag ko sa toiletry kasi talagang lahat na ng pabango, ng sabon, ginagawa ko po talaga yan before the love scene. Pero, the day po ng shoot talaga sa Viva Max, hindi po talaga ako kumakain. Buong araw. So, kung ano man po yung food na dumadating, iniipon ko po yun, pag-pack up lang talaga. So, bago ako matulog, kakain ako, pero the next day, hintayin ko talaga mag-pack up bago ako mag-take ng anything. Maski tubig po, unti-unti lang. Kasi nakaka-bloat. Yun po. Preparations ko po. Alam, malakas po akong kumain sa set kahit before yung sex scenes. Pero nag-workout po ako before ng shoot, kahit lock and shoot. 3 po ang rice ko per meal. Hindi ako nag-rice. So yung rice ko binibigay ko kay Sheila Snow. Pati po yung from art Every time. na set. So hindi po Tapos ako kinukuha din nag-worry. yung mga rice ng mga ibang tao. Hindi po ako nag-worry. So ang preparations ko lang, toothbrush and mouthwash. Yan lang po. Nagbugas. May baby oil pa nga pang tanggal eh. Ako ang preparations ko, nagbibiday muna ako. Actually, nahawa lang po ako. Kasi naalala ko yung first project ko po sa Viva Max. Talagang hindi ako sure kung kaya ko and sobrang kabado ko. Pero grabe sa room pa lang po namin mga babae, liberated, ang tapang, palaban. Naliligo ako, naalala ko, biglang may pumasok. Pwede bang sabay na tayo? Tapos parang, oh my God, ganun ba talaga yung... Nakaka-culture shock siya, pero at the same time, naging motivation siya na, oh my God, kailangan para talaga, palaban ka and all out ka din. So, yun po, parang feeling ko na-inspire na lang ako sa kanila. Hindi kasi sa totoo lang, pag nakita ng mga tao or napapanood ako sa online, mahihain po talaga ako. So, nagiging... Pero, but comfortable ako. Nagiging comfortable. Nagiging comfortable ako kapag kasama ko kayo. Hindi ako plastic. Binibigay mo kasing rice sa akin, kaya komportable ako sa'yo. Yun. Pero deep inside, tahimik din talaga akong tao. Pero mas matapang kami ngayon. Yun lang, I think dahil na rin sa mga napapanood namin, sa mga mas matapang pero, and
hindi pero mas matapang and well-educated pa rin kami ngayon. I think instead of comparing them, it's more of enlightenment that, you know, showing your flesh should be, I think, this is to inspire the younger generation now, that it should be a starting ground where they can show their talent as mean actresses. Like what happened to Sylvia Sanchez, Tetchi Agbayani, Jacqueline Jose, and now meron tayong parang Ren Escanio, if you remember, di ba? So, ako, I encourage them na after nitong mga, sa akin, hindi naman sa against ako, no? Parang sa akin, it's more of enlightening and encouraging them that in the long run, they should refrain from showing their skin, instead showing their talents. It's because they could really have, they have the potential to be good actors. That's it, everyone. That wraps up our press conference. Let's give ourselves a big round of applause, please. Malakpakan natin lang sa mga sarili natin. Thank you so much for coming today.